Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo naman. Seryoso yung pamilya ko pa. Alam mo na. Nung naniniwala ka sa Kanya dyan, Ikaw magsabi eh. Hindi, bakit ka naman? Tumagaan ang nakaramdam. Ito, bakit saan mong tanong? pero ako, ewan, hindi ko rin magawang maniwala sa Kanya. Hindi na rin kasi ako naubusan ng problema sa buhay eh. Grabe ka naman. Pero sigurado ako may tutulong sa akin dito. Hindi naman siguro sila dyan tinutukoy mong tutulong sa akin dito. Hindi naman siguro ako bababain para lang bigyan ng bahay at lupa. Uy, ano ka ba? Hindi. Naantay lang natin si Brother Celso. Siya kasi nangangalaga ng shelter dun malapit sa amin. Makatulungan ka nun. Uy, Brother Celso! Hey, si Brother Celso pala. Ay, magandang hapon po. Brother, si Nila po. Siya ka pala yung sinasabi mo sa inyo nagkakaroon. Siya ng mga anak ha, at kinuusap pa ako ni Father Impel patungkol sa kaibigan mo. At ngayon, gusto niyong pagpatuloy natin ng usapan sa office ko. Ay, Brother, baka kayo na lang bumili dyan. Kasi nahanap na rin po ako sa presinto eh. Kayo naman bahala sa kanya ha. Sige na, Lydia, mauna na ka lang. Pasensya na anak ha. Marami kasi ginawa kanina eh. Nasabi mo na nag-aaral ka ng apartment, di ba? Opo. Kahit ano po, na matutulayan ko. Eh, may bakante pa namang kwarto sa hidden shelter dito. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po sa akin kahit ano, basta maayos ko pong matutulugan. Pero, tanong ko lang po brother, magkano po ba ang upa niya? Wala ka nang papayaran anak. Talaga po ba? Naku, salamat po. Pero, may isa lang akong tanong sa'yo. Ano naman po yun? Naniniwala ko sa Diyos. Sa Diyos? Sinabi mo kanina, hindi ka naniniwala sa Diyos. May rason ba? Totoo po, katoliko po ako. Lagi naman po ako nagdarasal pero parang hindi naman po kasi niya pinapakinggan. Marami ka pang kailangan matutunan. Alam mo, nung nakilala ko yung kaibigan mong si Rica, nako, ganyan siya nung una ko siyang makilala. Alam mo, marami ka pang kasalanan na kailangan natin linisin. At nandito ako para tulungan ka. Paano niyo naman po ako matutulungan? Alam mo ba, may misa kami mamaya, alas 6 ng gabi. Diyan lang sa Haven Shelter. Tungkol po dyan, may trabaho po kasi ako mamaya. Baka hindi po ako pwede. Hello po, ako po yung bago. Asa Taraya. Pizza. Sino po kayo?
Ikaw yung bagong tenant, di ba? Oo. Sa akin to? Sumama ka sa amin, ha? Sige, mamaya. Okay na. Hihintayin kita para sa kaligtasan. Ang weird. Ano to? Lydia! Uy! Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tara, sumama ka sa amin sa baba para magdasal. Nandito na si Lydia. Nandito pala kayo. Mabuti nandito kayo. Pero paalis na po talaga sana ako. Hindi na lang po ako nung kasama ko kanina. Tamang desisyon yan. Mukhang nakikita ko na gusto ka ni Ana. Kahit ganun yan, may tinatago yung malungkot na storya. Storya? Si Ana? Ano po bang storya niya? Si Ana, iniwan niya anak niya sa bahay nila na nasusunog. Kaya inimbitahan namin siya sa misa. At ngayon, tinutulungan siya. Sa paanong paraan niyo naman po siya tinutulungan? Para makita yung liwanag. Liwanag? Para na ngayon, magsisimula na ang misa. Ba't parang lalim naman na binigay mo? Wala. Ay, please, ito na ang salamat po. Balik kayo. Nakahanap ka na ba ng palilipatan? Di ba sabi mo last time naghahanap ka? Oo, nakahanap naman na ako. Saan? Doon sa hidden shelter. Malapit lang yan dito. Ilang kanto lang. Yes, hassle nga sa akin kasi malapit lang din. Bakit? Kasi may narinig akong usap-usapan patungkol sa shelter niya. Ano naman? Ayoko kasing sabihin eh. Baka kasi hindi ka matuwa. Sabihin mo na. Kasi sabi nila, marami daw nagpapakamatay dyan. Sabihin mo na. Kasi sabi nila, marami daw nagpapakamatay dyan. Ay, sinabing mamaya na. Doon muna! Doon muna! Hoy! Mamaya na yan! Doon muna kayo! May gagawin pa! Padaan! Uy, Rika. Hoy! Ano Teka lang yun? ah. Bakit ang daming pulis at daming tao? Nagpakamatay na tenant. Diyan mismo, sa kwarto na yan. Ang sabi ni Brother Celso, wala namang nakatira sa unit na yan. Ha? Eh, dyan namin ang tagpuan eh. Naka-witness nga yung mga kapitbahay mo. Tapos di mo alam. Alam mo, kukunan namin mamaya si Brother Celso ng statement. Since siya yung may-ari ng apartment na to. Mag-ingat ka ha. Ang misa na ito ay inaalay natin para sa ating yumaong na kasamahan na si Dolores. Naway patawarin siya at sa kanyang mga kasalanan tanggapin sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang pagkamatay ay isang sakripisyo
Dahil sa pagdalo niya sa liwanag ang naging dahilan upang maging malaya ang kanyang kaluluwa sa kasalanan. Amen. Lumuhod tayo at pagdasal ang ating mga pagkakamali sa Kanya. Lydia, anak, at ayaw mo bang linisin ang iyong kasalanan? Pagdasal niyo ang pagkakasala sa Kanya, linisin ang kaluluwa sapagkat darating na ang kaligtasan. Amen. Mga kapatid, hindi tayo nililinis ng tubig o dasal, kundi ng sakripisyo, isuko ang laman upang tanggapin ng liwanag ang iyong kaluluwa. Amen. Linisin ang kaluluwa, linisin ang kasalanan. Sa dugo may kapatawaran, sa sakit may kaligtasan. Isuko ang laman, isuko ang hininga, tanggapin ang liwanag. Tanggapin ang kaligtasan. Siya, makasalanan siya. Tinakbo niya ang pera ng kanyang biyanan para sa anak niyang may sakit. Kaya tumakbo siya dito para sa kapatawaran. Mamaya makukuha niya na ang kaligtasan at kapatawaran. Papunta ka na ba sa trabaho na? Oo, ikaw. Saan ka pupunta? Kasamahan na ako sa paglalakad. May tanong pala ako. Gaano ka nakatagal dito? 1 taon. Totoo ba yung maraming namamatay? Linisin. Linisin. Sa dugo may kapatawaran. Sa langit ang kasalanan. Sa dugo may kapatawaran. Sa langit ang kasalanan. Sa dugo may kapatawaran. Sa langit ang kasalanan. Sa dugo may... Tito, teka! Bakit? Wala ka bang trabaho? Meron ba? Painom mo na ako tubig. Teka. May namatay dyan sa baba, sa babang unit. Ano?
Suicide daw. Na naman? Kaya sabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Tingnan mo to. May picture nga ako dito itong pagkakalat ha. Kailan ba to? Nakita ko na siya. Nakasalubong ko pa nga eh. Ako sinasabi sa'yo, mag-ingat ka. Kawawa na siya. Kita mo yan? Bridget, ngayon ang araw na malilinis ang kaluluwa ko. Tanggapin ang liwanag. Tanggapin ang kalitan. Ate, okay lang po ba kayo? Hindi mo na siya mapipigilan. Lanadin mo niyang gawin para maligtas siya. Ngayon anak, magiging malaya ka na. Lilinisin mo na ang iyong kaluluwa. Lilinisin ang kaluluwa. Lumapit ang luwan. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo? Wala kang galang. Di dapat kita pinatira dito sa shelter na to. Tuloy mo. Bakit? Anong klaseng lugar ba to? Dito mo ba pinapatay mga taong sinasabing mo makasalanan? Hindi mo ba naririnig yung sinasabi mo? Hindi yung kamatayan. Para makamit nila yung tunay na buhay. So, salvation. Itong ginagawa mo, sinasabi mo salvation? Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi pagbabago, hindi pagpapatawad, kundi kamatayan ang binibigay mo sa kanila. Kasama kasi yun sa proseso. Sinutos sa akin yun ng Diyos. Kaya akin yan. Naririnig mo ba yun? Sabi ng Panginoon, tangina mo raw. Wala siyang sinasabing patay mo sila. Siya, anong kasalanan niya? Ha? Hindi na mahalaga. Dahil sa'yo, sa tingin mo, malaki man o maliit ang ginawa nila, deserve nilang mamatay. Pero alam mo, sa tingin ko, mas makasalanan ka pa sa kanila. Tara, umalis na tayo. Umalis sa kanila isa siyang buwan. Dapat umalis ka na dito! Anong ginawa mo? Oh, baliw ka. Baliw ka. Suko mo na ang iyong mata. Suko mo na ang sarili mo sa langit. Ayun ang tamang proseso para mapunta sila ng langit. Kung tamang proseso ang gusto mo, pues, magnilay-nilay ka sa kasalanan mo. Putang ina ka, Celso.